Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Magandang hapon, Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng Tinig ay ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Shika Sandigan na pansamantala pong humahalili kay Miss Honey Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Shika. Magandang hapon din po, Miss Sharon. Gaya nga ng iyong nabanggit, patuloy pa rin napakikinggan ang ating programa sa Radio Magazine tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At meron din tayong replay sa Radio Pilipinas Radio Publiko tuwing Sabado, 5:00 naman po hanggang 6:00 ng hapon. At mapapanood din tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At syempre, naka-livestream din tayo tuwing Biyernes sa Facebook page ng PCW at Radio Magazine. Mga ka-TNK, ngayon ay July na. Kaya ito nga tayo ay naka-clip dahil inspired by Jolina Magdangal. Puro siya pong lumalabas, no? Pagpasok ng July. Oh, okay. At bukod po dyan, no, marami tayong observances na ginugunita ngayong buwan. Kabilang na nga riyan ang National Blood Donors Month, National Nutrition Month, National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, at yung National Disability Rights Week po na ginugunita naman mula July 17 to 23. At bukod dyan, may mga deadline of submission din at application na na-extend hanggang July 31, kasama na nga riyan ang profiling at certification of GAD Local Learning Hub o GAD LLH Batch 4. Ano nga ba ang GAD LLH, Ms. Shika? Ang GAD LLH po ay isang certification program ng PCW para sa mga local government units na binuo sa ilalim ng Local GAD Resource Program. Alinsunod po ito sa Magna Carta of Women o Republic Act 9710 na nag-aatas sa lahat ng ahensya ng gobyerno kabilang ang mga LGU na isulong ang karapatang pantao ng kababaihan at wakasan ang diskriminasyong batay sa kasarian sa kanilang mga sistema, istruktura, polisiya, programa, proseso at pamamaraan sa pamamagitan ng gender mainstreaming. Parang masyadong technical yan, no, Shika? Parang ang usapin ata natin dyan ay tungkol dyan, no? Yung topic natin for today dito sa episode ng ating TNK. Ganun na nga po, Ms. Sharon. Kaya kami ay nag-imbita ng kasamahan namin, no, sa technical division ng PCW para maipaliwanag niya naman sa atin kung ano ba itong GAD LLH sa mas simpleng paraan. Correct. At kaya pala ang episode natin ngayon ay pinamagatang Kwentong GAD LLH Equality at the Local Level. Tama ka po, Miss Sharon. Pero bago natin simulan ang kwentong GAD LLH, talagang kwento, no? Yes. Dumako muna po tayo sa ating featured GAD work. GAD work na good work? I-flex na yan! Sa featured GAD work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. GSIS o Mani ng Pagkilala sa Buong Mundo, kabilang ang short film na may temang pangkababaihan. Ang Government Service Insurance System o GSIS ay umani ng international na pagkilala sa ginanap na 2025 Gov Media Conference and Awards noong 19 ng Hunyo sa Marina Bay Sands Expo and Convention Center sa Singapore. Dala ng institusyon ng dalawang prestihiyosong parangal, ang Social Equity and Inclusion Initiative of the Year Pension
para sa short film na Hapag na may temang pangkababaihan at ang Public Sector Initiative of the Year, Housing, para sa kanilang makabagong programang Lease with Option to Buy o WOB. Ang Hapag na inulunsad noong 2024 sa pamamagitan ng Gender and Development Committee at Corporate Communications Office ng GSIS ay binigyang diin ng mga karanasan ng iba't ibang henerasyon ng kababaihang Pilipino. Samantala, ang Lease with Option to Buy program naman ay nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa abot-kayang pabahay para sa mga manggagawa ng gobyerno. Nag-aalok ito ng mga kasunduan sa pag-upa na may kakayahang bilhin ang bahay anumang oras at tinatanggal ang mga nakasanayang hadlang tulad ng malalaking down payment at mahigpit na financing terms. Isa na namang good job, mga Gadvocates! Congratulations, GSIS! Okay, samantala po pumunta naman tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para sa ating hashtag Say sa TNK question of the week, ano-ano ang gender-responsive programs, services at facilities ng inyong LGU na worth replicating? Ulitin ko po, ano-ano ang gender-responsive programs, services at facilities ng inyong LGU na worth replicating? Nakapost na po ang tanong na ito sa PCW Facebook page kung saan pwede kayong mag-comment o mag-message. Maaari rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814. Muli, 0917-845-4814. At babasahin namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Mga ka-TNK, makiisa at makipagtalakayan na po sa ating episode ngayong Biyernes na pinamagatang Kwentong GAD LLH, Equality at the Local Level. Maya-maya lamang po ay makakasama natin ang isang espesyal na panauhin. Yes, special talaga. Live siya na nandito sa studio, no? At manatiling nakatutok, mga ka-TNK. Magbabalik po ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong ng Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong ng madakalagan.
Welcome back po mga ka-TNK para sa ating episode ngayong hapon. Live na live po dito sa ating studio si Mr. Kim Harold Pehi, Officer in Charge ng Technical Services and Regional Coordination Division ng OTSRCD ng Philippine Commission on Women. Magandang hapon, Sir Kim. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, at ang alam ko, Sharon, worldwide na ang reach ng ating Tinig ng Kababaihan dahil meron tayong live streaming sa ating official Facebook account. Worldwide nga. Yeah. Pero ayun po, welcome sa ating episode na pinamagatang Kwentong God LLH, Equality at the Local Level. So, upang mas maintindihan, simulan na natin yung ating kwentuhan. So, upang mas maintindihan ng ating mga ka-TNK, ano nga po ba itong Gender and Development Local Learning Hub o GAD LLH at kailan po ba ito nagsimula? Thank you, Shika, for that question. So, thank you din sa opportunity na ito para maibahagi sa inyo yung isa sa mga programa ng Philippine Commission on Women natin sa PCW. So, ang Gender and Development Local Learning Hub, kagaya, Shika, nang nabanggit mo kanina, ay certification program ng Philippine Commission on Women para sa ating mga local government units na may notable practices on gender mainstreaming. So, isa siyang awards din po, awards and incentive system ng PCW kasi po base po sa Magna Carta of Women or yung RA 9710, minamandato po noon ang Philippine Commission on Women na magbigay ng award or parangal para sa mga national government agencies, regional gender and development mechanisms as well as sa ating mga local government units. So, kinaklasify po natin yung ating GAD Local Learning Hubs as the official Gantimpala Awards po ng PCW pagdating sa ating mga local government units. So, yun po yung ating GAD Local Learning Hubs. Ibig sabihin po ba, before po yung second question, ibig sabihin ba, Sir Kim, meron dapat na nagaganap na learning hub dun sa isang LGU? Tapos GAD ang pinaka-topic o itinuturo? Ganun po ba yun? Magandang tanong yan, Ms. Sharon. Kasi po, base din po sa batas, di ba, lahat dapat ng ahensya ng gobyerno mula local government units hanggang national level ay ina-adapt yung gender mainstreaming sa ating mga ginagawa sa gobyerno. So, dapat yung ating mga local government units ay may mga programa, proyekto o aktibidades na dapat ay tinitingnan nila yung kaibahan ng kalalakihan at kababaihan para ma-ensure na yung needs, yung differential needs ng ating mga kababaihan at kalalakihan ay na-address. So, at the local level, Ms. Sharon, dapat may ginagawang mga activities talaga or programa ang ating mga LGUs dahil nga po meron para sa kanilang constituents as well as sa kanilang organization, sa kanilang mga employees within their own organization. So, meron po kasing tinatawag na 5%, di ba, na allocation dapat ang ating mga government agencies, kabilang na po ang mga local government units kung saan at least 5% ng kanilang kabuuang budget magmumula sa barangay, dapat may at least 5% allocation pagdating din sa ating mga municipal, provincial, allocation of gender and development budget na kanilang dapat ini-implement taon-taon. Sir Pehi, Sir Kim, ano naman po ang pangunahing layunin at kahalagahan ng pagkakaroon ng mga GAD, LLH sa iba't ibang local government units sa pagsulong ng gender equality and women empowerment? For that question, Ms. Sharon, na-envision po kasi ng Philippine Commission on Women na maging replication mechanism itong ating GAD Local Learning Hubs. Kasi nga po, gusto natin matuto din yung ibang LGUs sa kanilang kapwa LGUs pagdating sa konsepto, for example, ng gender mainstreaming, kung paano ina-address o sinusolusyonan din ng ating mga LGUs yung differential needs ng
kanilang mga constituents. So, na-envision namin as a replication mechanism at ang PCW ay alam naman natin na wala po kaming offices at the local government units. So, dapat ang expectation namin sa ating mga local learning hubs, gender and development local learning hubs ay tinuturuan nila yung ibang LGUs na bumibisita po sa kanila on how to create programs na talagang nakakatulong sa pag-address ng issue ng mga kalalakihan at kababaihan. Okay. So yun nga po, no, envision pala ng PCW na magkaroon ng replicating mechanism itong GAD-LLH. So for sure po ang goal po siguro natin dito is dumami po talaga yung GAD-LLH sa buong bansa. Pero sa kasalukuyan po ba, ilan na po ba ang certified na GAD-LLH sa buong Pilipinas at ilan po sa bawat rehiyon? Ngayon, ang aming certified GAD local learning hubs ay 16. So, meron kaming 16 local government units na certified across the Philippines. At yung 16 na LGUs na iyon ay may 33 programs. So, sa Luzon, ang datos na nasa akin ay 10. Mayroong 10 gender and development local learning hubs sa Luzon. Meron din sa Visayas na 4 at meron din sa Mindanao na 2. So, ni-envision namin na sana mas marami pang local government units ang mas certified na GAD Local Learning Hub ng Philippine Commission on Women para syempre mas mapopularize pa natin yung ating advokasya na gender and development pagdating sa ating mga local government units. Sir Kim, pwede bang ma-mention kung ano yung mga lugar na yon sa Luzon, Visayas and Mindanao? Sige po. Sa Luzon, meron po tayong 10 LGUs na certified at iisa-isahin po natin yun. Unang-una, sa province of Pangasinan, ito po yung sa Region 1, meron po tayong Pangasinan Crisis Intervention Center. Meron din po tayo sa province of Kalinga. Ito po yung ating Kalinga's Livelihood Assistance to Qualified Women's Organization. Kabilang din po sa ating Certified GAD Local Learning Hub yung ating Santiago City sa Kawayan, Isabela. 2 po yung programa na na-certify po natin sa ating Santiago City. Ito po yung samahan ng Teenage Nanay na Dakila as well as the SHOHAT or yung kanilang Health Office HIV/AIDS Action Team. Dumako naman po tayo sa ating Region 3 sa Mabalacat City, Pampanga. Meron po tayong 2 certified or notable GAD Local Learning Hub pagdating sa ating Mabalacat City. Ito po yung Mabalacat City's Population, Gender and Development Office or yung PopGAD office nila as well as Mabalacat City's Early Childhood Care and Development Program. Kabilang din sa certified na LGU natin sa Region 3 ay yung Province of Bulacan. Marami sa Bulacan actually at tayong certified. Ito yung panlalawigang komisyon para sa kababaihan ng Bulacan or yung kanilang PKKB as well as the Gender Mainstreaming Evaluation Monitoring and Evaluation Team or GMET. Kabilang din sa Bulacan yung scholarship program nila kasi magtataka tayo, di ba? Ano ba yung gender issue pagdating doon sa scholarship or pag-access ng scholarship. So, nakita namin nung vina-validate namin yung programa ng Bulacan kasi naman lahat, di ba, ng LGUs halos lahat ay may educational assistance sa kanilang mga constituents mula elementary, high school hanggang college ay merong educational assistance. Pero ang kagandahan doon sa province of Bulacan ay talagang nakita namin na gender sensitive yung kanilang programa dahil doon pa lamang sa form talagang meron na silang pag-classify kung kayo ba ay galing sa marginalized group or marginalized sector as well as nire-require po nila bago matanggap nung kanilang mga estudyante or ng mga scholars ang kanilang educational assistance ay nagkakaroon muna ng gender sensitivity training or gender sensitivity orientation bago ibigay yung
yung kanilang educational assistance. So yun po sa Luzon, meron pa rin po tayo sa NCR, sa National Capital Region. Buti meron. Of course, meron tayo sa Quezon City, hindi papahuli. Yes. Ang Quezon City, marami po tayong programa sa Quezon City. Ito po yung ating Quezon City Human Milk Bank, and I think Shika, di ba, and Miss Sharon, nag-guest yun na dito sa Tinig ng Kababaihan, yung ating mga kasamahan sa Quezon City Human Milk Bank. Kabilang din dito yung Quezon City Protection Center, Quezon City Social Hygiene and Sundown Clinics, as well as the No Woman Left Behind program. Ito yung sa ating Quezon City. Pagdating naman sa NCR pa rin, kasama din natin dito yung City of Muntinlupa. Napaka-active ng ating LGU Muntinlupa, at ang ating notable GAD Local Learning Hub sa Muntinlupa ay ito yung Saklolo at Gabay ng Ina at Pamilya, yung SAGIP program nila, at yung Sentro ng Aruga para sa Kababaihan or SAC. Hindi pa pala ako tapos sa Luzon. Meron pa pala kami sa Provincial Government of Quezon, yung kanilang GAD office, kasi napaka-importante na may mekanismo on the ground para tumutok doon sa kanilang mga gender and development concerns. So, ang Provincial GAD office, meron silang sariling GAD office, kasi alam naman natin na hindi pa lahat ng ating mga local government units ay may gender and development office. So, isa sa mga notable program ng Province of Quezon is their GAD office. Meron din tayo sa Palawan. Sako pa pala ng Luzon nga yung Palawan. So, ang Palawan, ang binibida nila doon, napaka-active din talaga ng ating mga kasamahan sa Palawan, is the Palawan Walhati Women's Center. So, meron pa rin sa Luzon, kabilang nga din pala sa Luzon yung ating Naga City sa Bicol Region. So, maraming notable GAD programs ang Naga City. Ito yung kanilang Grow Negosyo Program, The Bantay Familia, at Naga City Breastfeeding Program. So, yun yung bumubuo sa Luzon. So, kung makikita natin, 10 LGUs ang bumubuo ng ating notable GAD Local Learning Hub pagdating sa Luzon. At pagdating sa Visayas, mayroon din tayo, Miss Sharon, apat pa nga lang ang ating GAD Local Learning Hubs. Pagdating sa Visayas, ito yung unang-una, kabilang sa unang batch ng ating GAD Local Learning Hub, ay yung provinces of Aklan and Iloilo. Sila talaga yung mga pioneering LGUs natin pagdating sa ating GAD Local Learning Hubs. Kasi nung una, Miss Sharon and Chika, bigyan ko lang kayo ng very quick story. Hindi pa namin binuksan yung call for applications sa mga local government units pagdating sa ating GAD Local Learning Hubs. Pero dahil nga gusto ng Philippine Commission on Women noon na masustain pa yung efforts ng aming previous project, yung Great Women Project, funded ito ng Canadian government, talagang tiningnan namin yung mga local government units na may magagandang programa at maaaring ituloy pa. So, ang Aklan at Iloilo ay ilan lamang sa mga LGUs na nag-benefit on that Great Women Project. At ngayon, patuloy yung kanilang pagbibigay ng gender-responsive services sa kanilang mga local government units. Meron po tayo sa Province of Aklan na Men Opposed to Violence Against Women Everywhere. Naging guest na rin po yan dito. Ayan, lagi palang nagiging guest. Suki na pala sa ating Tinig ng Kababaihan ng ating mga GAD Local Learning Hubs. Tamang-tama po yun dahil active pa rin pala sila. Active na active, Miss Sharon, dahil napaka-importante ng advokasya yung role ng mga kalalakihan on gender equality and women's empowerment. So, meron tayong MOVE, yung Men Opposed to Violence Against Women Everywhere, Aklan chapter. So, katuwang natin talaga yung ating mga kalalakihan on ending violence against women and girls. At meron din sila doong Aklan Comprehensive Center for Women. Hindi lang sa Aklan, meron din tayo sa Iloilo, at ang aming certified program sa Iloilo ay yung Iloilo's Provincial Partnership and Convergence with Municipal LGUs on Women's Economic Empowerment Program. So, ang focus sa Iloilo is yung WE program. So, dalawa na ang nabanggit ko sa Visayas. Mayroon din kami sa Baybay City in Leyte. Isa rin ito sa mga LGU na talagang nag-benefit doon sa ating Great Women Project. At ang ating sinertify sa Baybay City na LGU, LGU ang Baybay City is the Women's Economic Empowerment Program. Meron din silang WE program on that. And then,
meron silang Barangay Management Information System or yung tinatawag nilang BMIS. So, ito ay database at the barangay level. So, nakikita talaga doon yung tracking nung ilan ba yung bilang ng kalalakihan at kababaihan, sino ba doon yung senior citizens, for example, at nagagamit nila itong kanilang database, yung Barangay Management Information System nila sa pag-analyze at sa pagpaplano, sa taunang pagpaplano. At naalala ko nung bumaba kami sa LGU ng Baybay noong 2023 kasi bahagi po ng ginagawa ng Philippine Commission on Women ay mag-monitor ng ating mga God Local Learning Hub program. So, naalala ko yung kwento ng isang kapitan or nung isang beneficiary nung isang official nung Baybay City sa Tacloban nga ba yung City? I think sa Leyte, oo. So, nagamit nila talaga yung BMIS during pandemic, di ba? Nung COVID-19 pandemic. Kasi nandun lahat yung datos, mahalagang datos ng kanilang mga constituents nakalagay sa isang database. So, sa pagbibigay ng ayuda, for example, talagang organized or systemized. Kaya sa mga nakikinig ngayong hapon sa ating mga barangay, so hopefully matutuhan natin yung pagkakaroon ng maayos na database dahil napaka-importante. Yes. For example, sa ginagawa natin sa gender and development, yung pagkakaroon ng maayos na database. So, minamandate natin talaga na mayroong gender and development database kasi isa ito sa mga essential elements doon sa ating gender planning and budgeting. Without the accurate data, without the accurate information, hindi tayo makakagawa ng maayos at holistic na pagpaplano para sa ating mga kasamahan sa barangay level. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng mata. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng mata. So, meron pa rin tayo sa Visayas, sa Cebu, nag-iisa ang aming local learning hub sa Talisay City. In Cebu, they have their Women and Child Development Center. So, yun po yung apat na LGUs natin pagdating sa Visayas. We have the Aklan, Iloilo, Baybay City in Leyte, as well as Talisay City in Cebu. So, dako naman tayo sa Mindanao at sa Mindanao, mayroon po kaming dalawang LGU na certify. Ito naman po yung ating Davao City. Umaarangkada ang ating Davao City. Napakasisipag ng ating mga advocates on gender and development pagdating sa Davao City. Marami, isa sa mga
pinakamaraming LGUs na na-certified na ang PCW, pinakamaraming programa ay yung Davao City. Meron silang 6 na programa. Ito yung Davao City Office of the Special Council on Violence Against Women, Davao City's Protection on Sexual Exploitation, Abuse, and Discriminatory or yung kanilang PSEAD program. Meron silang Magnegosyo Taday program. I think familiar tayo doon sa Magnegosyo Taday program. Meron din silang mekanismo on gender and development. Ito yung kanilang GAD office. They call it the Integrated Gender and Development Division, IGDG. At yung kanilang tao doon ay talagang holding plantilla positions na rin po, Ms. Sharon, or permanent positions. They also have their Davao City's Child Minding Centers, at ang pinaka-isa din po na magandang programa nila in coordination or in tandem with the with the Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, kasi syempre meron tayong BPFA na Beijing Platform for Action. So yun nasa isip ko. So meron tayong BJMP ay yung kanilang Ray of Hope Village. Ito yung yes, madami, Miss Sharon. At naalala ko din yung kwento nung isa naming LGU dito sa NCR. May mga LGUs po kasi kahit GAD Local Learning Hub ka na, pumupunta pa rin sila sa ibang local government units na certified din ng Philippine Commission on Women para matuto. Siyempre po, iba-iba naman po yung programa, di ba? Ng kada LGU. So, ang isa sa ginawa po ng ating Quezon City, under the leadership, of course, of Mayor Joy Belmonte, bumaba sila din doon sa Davao at nag-conduct ng benchmarking. So, nakita nila na maganda yung Ray of Hope Village na programa ng BJMP as well as the Davao City. So nakita nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng ganoong programa. So, ang ginawa nila, nireplicate nila dito pagdating sa LGU ng Quezon City. Kaya nagkaroon po ngayon ng programa din ang Quezon City on persons deprived of liberty. So, nireplicate nung LGU Quezon City yung ginagawa na programa ng nandoon sa Davao in terms of the persons deprived of liberty. So, sa Mindanao, meron tayong Davao City at meron po tayong nag-iisang munisipyo sa buong kapuluan ng Pilipinas na certified na GAD Local Learning Hub. Ito po yung ating Municipality of Bagong Bayan in Sultan Kudarat. So, meron silang Bagong Bayan Balay Dalangpan. So, ito po yung parang center nila for those na-abuse, ng karahasan laban sa kababaihan at maging sa kabataan. So, yun po, napakarami na ring LGUs, 16 LGUs, mayroong 33 programs, pero ang dream natin ay dumami pa itong mga LGUs na ito para mas mapaigting pa natin yung ating advokasya at matuto talaga yung ibang LGUs sa kanila on gender equality and women's empowerment. Okay, talagang haba, no? Nakakatuwa na ang dami, no? At kumbaga natatakal lahat ng mga pangailangan ng mga kababaihan at mga bata. At nabanggit mo nga, Sir Kim, yung GAD LLH ay kinikilala dahil sa kanilang mga notable gender-responsive programs, practices at mga facilities. Maaari po ba ninyong ilarawan yung iba't ibang classification ng mga GAD LLH natin at paano nabuo ng PCW yung mga klasifikasyon ito? At saka paano, kumbaga, di ba, paano malalaman na ito ay certified? Na kailangan ba sila mag-apply? Or kahit hindi sila man nag-a-apply, pwede nyo ba silang i-certify kung may nakita kayo? Magandang tanong yan, Ms. Sharon, kasi dapat talaga alam nung bawat LGU na pupuntahan din nila kung certified ba na GAD Local Learning Hub yung kanilang binivisit. So, ang isa sa mga binibigay namin ay may malaki kaming
talaga, Miss Sharon. So sa mga pagbaba nila ng LGU, usually naka-display doon yung award na binibigay namin sa kanila. So in terms of application, I think mayroon tayong proseso talaga ng aplikasyon para sa mga LGUs. Gusto niyo po bang i-discuss ko ngayon yung ating process ng application? Yes. Meron tayong application process, Miss Sharon, kaya po din ako nandito ay para i-announce yung ating call for application of Gender and Development Local Learning Hub. Nagsimula na yung ating call para sa ating batch 4 ng application. Kasi yung batch 1, ito yung Pioneer LGUs natin. Yung batch 2, I think that was 2018 or 2019 yung ating call. Yung batch 3, nagkaroon tayo ng call nung 2022. And then ngayon, after 3 years, kasi every 3 years po kami nagbibigay ng call for application kasi napakahaba nung prosesong pinagdadaanan ng mga local government units at para mabigyan sila ng sapat na panahon sa paghahanda doon sa mismong validation process, sa mismong assessment process na ginagawa. So ngayon po, we already opened the call for applications last March, nung March 5 I think, at nag-close na po kami noong June 30, di ba? Ang sad part, nag-close kami. Pero, noong June 5, I think, noong June 5, nag-close kami. Pero, ang magandang balita, Miss Sharon. In-extend? Of course, tama ka dyan, Miss Sharon. In-extend natin yung call for application ng ating GAD Local Learning Hubs para mas marami pang LGUs yung mag-apply at mas certify ng Philippine Commission on Women dahil ito nga po yung pinakamataas na pagkilala natin pagdating sa ating mga local government units. So, yung call, ongoing pa rin po yung call ngayon. So, ang deadline po namin is on July 31 of this month, of this year. So, tinatawagan po natin yung ating mga local government units na mag-apply on this certification program ng Philippine Commission on Women. So, ang lahat ng detalyeng ito ay nasa aming website. So, kung hindi pa kayo familiar sa website namin, just visit www.pcw.gov.ph. Makikita nyo po doon yung call for applications sa ating GAD Local Learning Hub. So, discuss natin yung nagiging proseso ng application kasi 3 proseso po yung pinagdadaanan ng ating mga Gender and Development Local Learning Hubs. Una is the application process. Ito po yung pag-submit ngayon ng ating mga LGUs ng kanilang application. So, meron kaming profile form at nakalagay doon sa profile form yung mga hinihingi naming datos o impormasyon about the local government unit na nag-a-apply. So, may profile form po kayo makikita at ano ba, ihahain nyo na agad doon kung ano bang programa yung gusto nyong ipa-certify sa Philippine Commission on Women. So, isa iyon sa requirement. Ang isa pa naming requirement ngayon na bago, which is kaka-introduce lang namin on this call for application para sa batch 4 ay yung result ng kanilang gender responsive LGU assessment tool. So, napakahalaga, Miss Sharon and Shika, na ang ating LGU ay may score or rating na gender sensitive doon sa ating girl assessment tool. Ano ba itong girl tool? Ito pong girl tool ay ito po yung only tool na dinevelop ng Philippine Commission on Women upang ma-check yung gender responsiveness ng ating mga LGUs in terms of basic delivery of their services as well as facilities at mini-measure din ito yung gender responsiveness at the organizational level. So, napakahalaga na dapat sagutan nila, i-assess nila if gender sensitive or gender responsive ba yung kanilang mga programa at yung kanilang whole organization. So, kailangan nilang masubmit yung score na yun, Ms. Sharon, sa Philippine Commission on Women dahil base sa guidelines po na aming nilabas doon sa call for application, hindi po kami bababa talaga sa mga local government units kapag wala pong rating na gender sensitive, at least gender sensitive. Kasi naniniwala din kami na hindi ka makaka-develop talaga ng maayos na programa or serbisyo kung wala kang maayos na rating, for example, on gender responsive LGU assessment tool. So, yun po yung ginagamit natin sa LGU na tool, the Girl Assessment Tool. So, tandem po yun sa pag-submit sa Philippine Commission on Women, the profile form as well as the results of the Girl Assessment Tool. Medyo mahaba yung proseso nung
gawa or pag-assess nung ating girl assessment tool. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, kung meron po kayong balak na mag-apply sa ating GAD Local Learning Hub, simulan na po natin yung pagsasagot ng ating girl assessment tool, dahil talagang titipunin po natin yung mga members ng ating mga GAD Focal Point System, dahil sila po yung ating magiging katuwang sa pagsagot ng ating girl assessment tool. Napakahigpit ng Philippine Commission on Women pagdating sa means of verification, di ba, Ms. Sharon? Tumatagal ba yan ng buwan? Depende po sa LGU, Ms. Sharon. Kaya po mahalaga if yung isang LGU ay may maayos na knowledge management system or database, dapat mabilis na sila sagot ng girl assessment tool. So kung wala kayong maayos na database or management system, maaaring may challenge, Ms. Sharon, sa kanilang sagot ng girl assessment tool. So, yun yung una. Isasubmit sa PCW. Ang email namin ay gadllh@pcw.gov.ph, at I think merong link doon sa ating website kung paano isasubmit yung ating mga application documents. Oo. So, yun yung first part. After that, the second part is the assessment part. Ito na yung exciting part kasi usually, yung team namin sa Technical Services and Regional Coordination Division, shout out sa mga colleagues natin sa TSRCD. Ito yung exciting part kasi dito na namin nakukonvene yung aming grupo to assess the application documents. So, doon namin tinitingnan ano bang programa ang in-apply ng ating mga LGUs. Tama ba yung kanilang assessment pagdating sa ating girl assessment tool? At doon kami nagsha-shortlist. So, from our division, from the Technical Services and Regional Coordination Division, we prepare a shortlisted report ng ating mga GAD Local Learning Hub. Sa halimbawa, noong 2023, ang dami pong LGUs na nag-apply. More than 50 LGUs in the Philippines ang nag-apply. Pero, during the shortlisting process, during the assessment process, nakita namin na hindi lahat pa ay ganun kahinog pagdating sa ating gender and development. So, nag-shortlist kami. I think, na-shortlist namin 20 noon at pinapa-approve po namin sa ating management yung shortlisted LGUs. So, talagang may say yung ating management dahil sila po yung magagawad ng award yung ating Philippine Commission on Women. Okay, salamat po, Sir Kim. No? Ang dami po ng inyong naibahagi. Pero pansamantala po muna nating puputulin ng ating kwentong GAD LLH para magbigay daan sa mga ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan.
Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng mata. Okay, kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating kwentong God LLH, kasama pa rin po natin si Sir Kim Harold Pehi, OIC ng TSRCD ng Philippine Commission on Women. At sa pagpapatuloy, may sinasabi kayo, Sir Kim, na yung unang part at saka second part na naputol tayo. Ano po yung third part ng application? Thank you, Ma'am Sharon. Actually, yung sa assessment part, meron pang katugtong yung aking gustong i-discuss kasi 'di ba once masubmit namin doon sa aming management, we will notify yung ating mga local government units na nakapasa sila at doon namin sinasabi din Miss Sharon and Chika na kinakailangan nilang paghandaan yung aming pagbaba yung pagbaba ng Technical Services and Regional Coordination Division, kabilang din yung ibang employees ng Philippine Commission on Women dahil ito po yung time na magva-validate po kami sa mga local government units. So, bumababa kami sa LGUs upang i-check yung kanilang score doon sa ating girl assessment tool, kung tama ba yung pagsagot nila, and titignan namin yung mga means of verification, as well as nagkakandak po kami ng interviews doon sa beneficiaries ng mga programa na kanilang ina-apply. So, we conduct interviews with different local government unit officials. Minsan, mayor po yung aming nakakapanaya, minsan ay yung mga program implementers mismo at beneficiaries. Napakahalaga ng pagkakandak ng interview na ito para ma-validate namin if tama ba yung mga claim ng ating LGUs pagdating doon sa kanilang pinopropose na program sa Philippine Commission on Women. So, yun yung way namin to validate para ma-assess if ano-ano ba yung mga challenges, for example, ng program, saan pa kailangang mas mapagyabong ng programa yung kanilang dapat gawin. So, yun po yung aming pagbaba, yung validation part. And once matapos po yung validation, the team again will convene to finalize yung scoring. Kasi meron po kaming dinevise na scoring guide to check on these LGUs. So after that, pagkakaroon ng assessment, doon na po magde-decide yung ating management. At pupunta na po tayo doon sa pangatlong part, the pinaka-exciting part. Awarding. Ito na yung awarding. Ito na yung certification part. Ito yung pagbibigay kilala sa ating mga local government units. So, nasabi ko kanina, meron kaming marker na napakalaking marker na binibigay sa mga local government units as well as yung maliit na marker pagdating sa ating mga program implementers. So, kapag ikaw ay God Local Learning Hub na certified, makikita mo sa LGU, frame talaga yung kanilang award. Kasi, syempre, ang mga local government units, gustong-gusto din nila yung pagkilala sa kanila. Meron nga po kaming napuntahan na isang LGU, talagang yung buong cabinet display doon sa labas ng LGU, lahat ng awards ay nakalagay po doon. So, kabilang doon, syempre, yung ating Gender and Development Local Learning Hub. At isa na lang po, last na lang po, ang certification period po ba ay para sa 3 taon lamang? Ibig po ba bang sabihin nito ay maaaring mag-recertify ang isang LGU? Ano po ba yung proseso para sa recertification? Magandang tanong yan ni Sharon. Kasi once ma-certify ka ng PCW, meron pong partnership agreement na pinipirmahan between the local government unit, the local chief executive, as well as the Philippine Commission on Women. So, nakalagay doon lahat ng terms of reference, ano ba ang gagawin ni Philippine Commission on Women, ano ba yung gagawin ni LGU. So, advantage talaga kapag ikaw ay certified ng PCW, kayo po yung nagiging priority namin in terms of delivery of our trainings, kasi nga po, dapat nakakapacitate natin yung mga LGU. So, nasa-certify sila for 3 years. Ang pinipirmahan nilang partnership agreement sa amin ay 3 taon. At
kagaya ng natanong niyo, Miss Sharon, pwede pala bang siya- ma-renew? Oo, Hindi siya hindi ba siya perpetual. forever? Hindi siya forever. Parang walang forever. So, kinakailangan, Miss Sharon, nagkakanda kami as part of our monitoring and evaluation function sa TSRCD ay bumababa kami sa LGUs, usually mid-year or second year or third year, para makita namin kung nandun pa ba yung programa? Nakakatulong Buhay pa pa ba? ba yung programa? Buhay pa ba yung programa? May mga beneficiaries pa ba ito? So, nag-a-assess kami, and after that assessment, tinitingnan namin if pwede pa namin i-recertify. So, meron ulit another series of validation na gagawin. So, usually, pag patapos na yung programa, Miss Sharon, nagle-letter na si local government unit at tumutugon doon ng Philippine Commission on Women dahil interested pa silang magpa-certify sa PCW. Gawa nga din po yung mga benefisyong nakukuha nila sa PCW dahil sila po yung magiging priority namin on pagbibigay. Isa lamang po yun ng training. Salamat po, Sir Kim, no? In relation nga po sa pagpapanatili ng mga gender-responsive na programa ng ating lokal na pamahalaan, tinanong namin ang ating mga ka-TNK para sa hashtag Say sa TNK Question of the Week, ano-ano ang mga gender-responsive programs, services at facilities ng inyong LGU na worth replicating. At ito na nga po ang insights ng ating mga ka-TNK. Oo, eto Sir Kim, galing po sa Gender and Development Office ng El Nido, GAD Livelihood Program or also known as Pag-asa, Pangkabuhayan at Asenso ng Sambayanan, Panatag, an inclusive online community space, GAD Parangal, a program that honors and individuals, barangay LGU groups or institutions who champion gender equality, inclusivity, and the empowerment of all. And El Nido GAD Integrated Building. Parang sinabi niya mismo yung mga programs nila. Yes po. Sabi naman ni Gloria Madayag, bilang isa sa mga tagapagsulong ng karapatan ng kababaihan. Simula 1998 sa Barangay Mapulang Lupa, malaking tulong ang pagkakaroon ng Women and Children Protection Desk na ngayon ay pinapatupad na sa buong Valenzuela. Ito ay nagpapatunay na kahit magpalit ang pamunuan, mahalagang ipagpatuloy ang mga magagandang programa para sa kapakanan ng kababaihan at ng nakararami. Correct. At sabi naman ni Sean Kyle Flores, ang pagpapatupad ng GAD Code ay mahalaga para sa mga programa na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, kabilang ang pagsasanay at pagbibigay kabuhayan sa kababaihan para maging mas independent sila. Importante ring alisin ang gender stereotypes sa mga bata mula sa paaralan o komunidad para matuto silang maging bukas ang isip at walang diskriminasyon batay sa kasarian. So, ayun po, no? Ayun po ang mga insights na ating mga ka-TNK. So, bilang pagtatapos na lang din po, ano po ba ang mga initiatives ng PCW TSRCD na nais ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig at imbitahan nyo naman po sila sa ang mga interesadong LGU na mag-apply para sa Batch 4 ng GAD LLH certification. And ano po kaya yung mensahe nyo niya din po, no, sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsulong ng gender-responsive local governance? Thank you, Shika. Naku, yung mga nagbahagi, nakakatuwa. Yung kanilang mga programa na ini-implement, nakita natin at the barangay level, may magaganda silang programa on gender and development. So kami po ulit nananawagan ang Philippine Commission on Women na mag-apply po kayo sa amin para makilala po ang inyong local government unit from the municipal, provincial, city level. Kung meron kayong maayos na gender and development programs, dapat notable ito, dapat may innovation as much as possible para mabigyan ng award ng Philippine Commission on Women. So, magtatanggap kami hanggang July 31 of this month. So, kung mayroon po kayong katanungan, maaari po kayo mag-email doon sa aming official email address na gadllh@pcw.gov.ph. At kaugnay din ng ginagawa namin sa Technical Services and Regional Coordination Division, inaanyayahan po namin lahat ng mga tagapakinig natin ngayong hapon na, of course, kami po yung nagkakandak ng ating Gender and Development Webinar Series. So, may paparating po ulit kaming webinar series ngayong September, October, or November. I think iba't ibang topics, of course, at yung details po nito ay nandoon sa aming website. At ang isa sa target po na webinar
start po namin session for this second semester dahil nasa July na tayo, Miss Sharon, di ba? Ang bilis nung ating 2025. So from July to December, meron kaming 3 topics na ibibigay sa ating mga participants at ang isa nga po doon ay for local government units. So, kung may mga nakikinig po sa atin ngayon from local government units, antabayanan nyo po yung ating gender planning and budgeting, I think, for local government units. Okay. So, isa po iyon. At ang isa pa, exciting part, dahil busy-busy din po ang Technical Services and Regional Coordination Division sa pag-oorganisa ng 5th National GAD Focal Point System Convention. So, meron kaming ino-organize na big assembly gathering of GAD Focal Point System members. So, from September 1 to 3, so inaanyayahan namin yung ating mga national government agencies, regional line agencies, state universities and colleges na dumalo ng ating National GAD Focal Point System Convention ngayong September 1 to 3. Hopefully, Miss Sharon, makadalo ang PBS during the convention from September 1 to 3. So, panghuling mensahe, so tayo po, ang bawat isa sa atin ay may malaking role na ginagampanan sa ating advokasya na gender equality and women's empowerment. So, pagdating sa lokal na pamahalaan, hopefully, talagang mag-implement po tayo ng maayos na gender-responsive programs dahil tayo po tulong-tulong para makamit natin yung ating goals of gender equality and women's empowerment. Okay, well said. Maraming salamat po, Mr. Kim Harold Pehi, ang OIC ng Technical Services and Regional Coordination Division ng Philippine Commission on Women. At naku, wala na tayong oras, no? Sa punto pong ito, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdiavilla at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo ng TNK production team. Tandaan, hindi nagtatapos sa episode na ito ang ating Kwentong GAD LLH dahil ang equality ay hindi lamang usaping pang-nasyonal. Ito ay nasa local level na rin. Kaya mga ka-TNK, manatiling nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM at sa Radio Pilipinas Radio Publiko hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.